Ang theme ng ating September ay Claiming and Possessing Your Inheritance. Ito po ay nakabase sa Psalm 2:8. Ano po? Doon sa hindi po nakakaalam, ay ito po ay prophetic psalm na kung saan si Jesus Christ yung tinutukoy dito na ipapamana ng Diyos Ama sa kanyang anak ang all nations at maging ang dulo ng daigdig. Yan po yung tema nitong Psalm 2:8 o mga awit 2:8. Ano po? Claiming and possessing your inheritance. Ano po? So, kailangan nating i-claim yung mga pamana ng Diyos sa atin. Madalas, pag sinabing claiming your inheritance, ito yan mga kapatid. Madalas, kapag patay na ang mga magulang natin, ang mga ninuno natin, doon pa lang tayo humihingi ng mana. Pero, ibang klase pagdating sa biblical tayo. Ang pamana ng Diyos ay hinihingi na agad natin yan. Hinihingi na agad natin yan. Ano po? Pero, sabi ko kanina, si Jesus Christ yung tinutukoy sa Psalm 2:8, ano? Pero bakit tayo, hihingi tayo ng pamana? Tayo po ay hindi na alipin, mga kapatid. Tayo po ay mga anak na ng Diyos. Sa simula't simula na tayo'y nanampalataya kay Jesus Christ, tayo po ay mga anak na ng Diyos. Amen ba doon? Amen. Panghawakan po natin yan. Kaya may karapatan po ang bawat isa. Sabihin mo nga sa mga katabi mo, sa kaliwat kanan, may karapatan kang magmana, kapatid. Sige nga po, sabihin natin, may karapatan kang magmana, kapatid. Yan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang atin pong topic or title ng ating pag-uusapan sa oras na ito ay Learning to be a Smart Inheritor. Ulitin ko po. Ang title po natin sa oras na ito ay Learning to be a Smart Inheritor. May pagkakaiba po ang inheritor sa heirs. Alam nyo ba yung heirs? Tagapagmana rin yun. Alam nyo yung inheritor? Tagapagmana rin yun. Pastor, sabi mo may pagkakaiba. Bakit? Pares naman tagapagmana. Ganito po yan, mga kapatid. As I consulted the dictionary, kailangan muna konsultihin natin. Kasi kailangan right term yung aking gagamitin dito. Kapag sinabing inheritor, may kasulatan. Magmamana ka ng isang possession o isang property or kung ano man yung mamamana mo dahil ikaw ay may kasulatan. Pag sinabi namang heirs, ang ibig sabihin niyan, by blood. By blood. Kahit walang kasulatan, by blood, magmamana ka. Yan po ang ibig sabihin nun. Ngayon, bakit inheritor yung ginamit mo, Pastor? Kaya ko po ginamit yung inheritor kasi may kasulatan tayo sa Lord. Meron tayong covenant tayo sa Lord. Alam niyo mga kapatid, pag nagmana ang isang tao, dito sa daigdig kapag nagmana ang isang tao, hindi lang kasulatan ang matibay na magsasabi na ikaw ay merong mamanahin. Maging ang verbal man, yan po'y kinakatigan o pinangahawakan ng korte na yes, you are tagapagmana. Yan po yan. Ano po? So, kaya po inheritor ang atin pong ginagamit kahit nung last week pa na aking terminology is inheritor. Kasi nga, tayo po ay may kasulatan sa Lord. Tayo po ay may covenant sa Lord. Na tayo po ay anak ng Diyos. Amen? Okay. So, ang atin pong topic, pasensya na po, wala tayong projector ngayon. Ang atin pong topic ay makikita natin sa Lucas 15. Konti lang to, 11 to 13. So, 3 verses lang po ito. Pero alam nyo naman ang aking sinasabi, isang verse ko, isang oras.
So, hindi. I'll try to make it shorter po, ano. Kasi the more na mas mahaba, mas mahirap intindihin, mas mahirap unawain. Mas maraming sinasabi, mas mahirap pumasok sa isip. Tama ba ako? Tama po, ano? Okay. Lucas 15:11 to 13. Sino pong meron diyang Biblia? Biblia sa cellphone, buksan nyo na. Ito po ay tumutukoy, mga kapatid, dun sa alibughang anak. Alam niyo po ba yung istorya ng alibughang anak? Itong alibughang anak, ibibigay ko muna yung overview. Itong alibughang anak na ito ay may kapatid, dalawa sila magkapatid. Humingi siya ng mana dun sa kanyang ama. Ama, hatiin mo na po ibigay mo na sa akin ang mana, hatiin mo na sa amin yung mana mo sa amin. Ang ginawa ng ama, binigay. Ito namang anak, pinagbili at ginamit saan? Mga walang kwentang pamumuhay. Nag-chicks siya. Nag-chicks, actually. Okay. Walang kwentang pamumuhay. Bisyo. Yun yung ginawa niya. Pita ng laman. Hilig ng laman. Yun po ang ginawa nitong taong ito. Anong ginawa niya? Nagpakalayo-layo siya. Doon niya ginawa yung mga siyempre wala nakakakilala, Ganon kasi tayo, mga kapatid, Kapag wala nakakakilala, doon ginagawa talaga yung yung dinidigta ng puso, hilig ng laman. Kasi likas sa atin ang kasalanan, mga kapatid. Kaya hindi tayo magtataka bakit gumagawa pa rin tayo ng kasalanan despite na tayo yung nakakilala sa Panginoon. Ano po? So yan po yung nangyari. Tapos, ang ginawa niya, nagkamero ng tagutom, nagbabahog siya ng baboy, walang nagbibigay ng pagkain sa kanya doon. Gusto na niya kainin yung pagkain ng baboy, ganun siya kahirap. And then, na-realize niya, marahil nangusap ang Holy Spirit sa kanya, Sabi niya, hindi, babalik ako doon sa sa aking ama. Ang mga katulong doon, masasarap ang kinakain. Ang mga katulong doon, kumakain sa tamang oras, hindi ko tulad na ako'y nagugutom. Ang ginawa niya, bumalik siya. Anong ginawa ng ama? Malayo pa man, nakikita na. Patakbong. Niyakap. Walang ibang sinabi, kundi, bihisan natin ang aking anak. Lagyan ng singsing. Bigyan ng robe. Bigyan ng sandalyas. Ganyan, in-entertain nung ama. Alam niyo, mga kapatid, actually, hindi pa yun yung topic, kaya lang binigyan ko lang kayo ng overview. Bigyan ko lang kayo ng ito hindi napapag-usapan sa topic na to. Alam niyo, mga kapatid, ito po ay sumisignify o ito po ay nangangahulugan na sa mga tao na anak ng Diyos na nawawala. Anong ibig sabihin nawawala? Nawala ka sa presensya ng Panginoon, gumawa ka ng kasalanan, namuhay ka, bumalik ka sa pamumuhay kasalanan, lumayo ka sa Diyos. May tanong lang ako sa inyo, mga kapatid. Nung lumayo ba sa Diyos yung tinutukoy dito, yung bunso, siya ba ay itinuring ng ama na hindi na siya anak? Anak pa rin. Maging ang anak ninyo, kapag nagkameron ng kasalanan sa inyo, hindi nyo naman tinuturing na hindi na kita anak. Lumayas ka dito. Hindi naman ganun, Pero, mga kapatid, ang gusto kong isabihin dito, ito out of topic ito dito sa aking pero hindi po pwedeng hindi ko sasabihin dito sa inyo kasi nandun yung iikot yung topic natin Gusto kong ipaalam sa inyo, mga kapatid, na kapag tayo'y nagkakasala sa Diyos, hindi nangangahulugang hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi nangangahulugan na tinatakwil ka na ng Diyos. Hindi nangangahulugan na wala ka ng kaligtasan. Dahil simula pa lamang, mga kapatid, anak ka na ng Diyos. Katulad nung nandito sa talata na ito, anak siya nung ama niya, hindi pwedeng mawala yun. Ganon din tayo na makakilala tayo sa Panginoon. Anak tayo ng Diyos. Simula pa sa sinapupunan ng ating mga magulang, alam na ng Diyos ang ating pupuntahan kasi nakaplano na yan. Nakaplano yan na kayo ay sasamba sa nag-iisang Diyos.
Nakaplano yan na kayo ay mananampalataya sa Diyos. Nakaplano yan na kahit kayo'y lumiliko, tayo'y lumiliko ng landas, tayo ay babalik at babalik sa presensya ng Panginoon at tayo'y may kaligtasan, hindi mawawala. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Mga kapatid, ito po yung sinasabi dun sa Lucas 15:11-13. Babasahin na po natin. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang sa kanyang ama, "Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko." Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Medyo matindi yung ginawa ng nung bunsong anak. Pero anyway, tinuturo naman natin, titingnan natin, tinuturo naman kasi natin dito na pwede mo namang i-claim yung inheritance mo. I-claim mo yung inheritance mo, bakit hindi? Pwede naman. Kaya lamang meron akong mga points na gusto sa inyong ibahagi na yun ang matututunan natin sa oras na ito. Una pong matututunan natin doon sa binasa natin. Asking inheritance because it is your right and privilege. Ulitin ko. Asking inheritance because it is your right and privilege. Yung paghingi natin ng mana natin sa Diyos, ito ay tama at ito ay ating pribilehiyo. O kung ano man ang gusto mong hingin sa Diyos, hingin mo. That's your right, being a son of God. Amen ba doon mga kapatid? Right mo yun. Marahil mga kapatid, kung hindi yung bunso na yung pinag-usapan natin, marahil kung hindi siya anak, wala siyang karapatang mag-demand. Tama naman, Just imagine, hindi ka anak, pero gusto mong mabigyan ka ng mana, nasaan naman ang hiya mo? Di ba? Malakas ang loob natin na humingi sa Diyos ng mana, ng inheritance. Bakit? Kasi anak tayo ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Amen ba doon? Maaari ba akong magmana sa ari-arian ng magulang nyo, mga kapatid? Taas ang kamay nga na mayaman. Walang tataas dyan. Siyempre, mga sikreto ang yaman. Mga kapatid, kung ako'y hihingi ng mana sa inyong mga magulang, hindi naman, Baka gumanon kayo, kapal naman ang mukha nito. Sino to? Para humingi ng mana. So, hindi ako bibigyan. Bakit? Hindi naman ako anak. Pero, di ba? Inheritor, heirs, may pagkakaiba. Pero, kung ako'y adopted ng inyong magulang, pwede akong maging tagapagmana. Ano po? Amen? As a Christian, we are inheritor of the Lord. So, yan naman po talaga. Ayon sa ating monthly theme, yung kanina, sinabi ko, Psalm 2:8, sabi doon, "Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession." Napakasarap, napakagandang mensahe ng Panginoon. Katulad ng binasa natin, hingin natin ang mga mahal natin sa buhay. Ayan. Ito yung gusto kong pagpukusan natin, mga kapatid. Ito ang tanong ko sa inyo. Lahat ba ng mahal nyo sa buhay, mananampalataya na? Lahat ba ng mahal ninyo sa buhay, kumikilala sa Diyos na buhay? Kinikilala si Jesus Christ as their personal Savior and Lord? Kinikilala ba ng mga mahal natin sa buhay o lahat sila? Kinikilala ba na si Jesus Christ, yung pinako sa krus, napakalipas ng 3 araw, siyang nabuhay. Siyang nagbata ng ating mga kasalanan.
Meron pa ba kayong mga kamag-anak, mahal sa buhay, na hindi kumikilala sa Panginoong Hesus? Kung meron pa, mga kapatid, it is now the time, hingi natin sa Lord bilang pamana yung buhay nila. Hingi natin sa Diyos na magkameron tayo ng dominion sa kanila. Na tayo'y gamitin ng Diyos para tayo ay makapagpahayag ng salita ng Diyos. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, aminin natin sa hindi. Kahit pa kapatid natin sa laman, kahit pa mga anak natin, pag hinahayagan natin ng salita ng Diyos, kuminsan iiringan ka pa. Kuminsan ay sasabihin, tumigil ka nga kuya, tumigil ka nga ate. Kilala ko rin naman ang Diyos. Parehas lang naman yung ating sinasamba. Pwede, no? Pwede. Yun yung madalas na sinasabi. Pero mga kapatid, bakit natin pinag-aaralan na i-claim natin yung ating dominion over our loved ones? Bakit gusto nating i-claim kumbaga, yun na nga, kapamahalaan para ma-take over natin sila? Na kung saan, kapag hinayagan mo sila, hindi na rereklamo, makikinig na lang sila. At ilalagay nila sa puso nila ang sinasabi mo na Kristo. Amen ba ito, mga kapatid? Kaya mahalaga po ito. Mahalaga itong pinag-aaralan natin na ito. Hindi po tayo lumalabas pa doon sa ating yung sinasabi natin na reaching the nations. Hindi po tayo lumalabas doon. Besides, ambition ng GIA ay ano? John 15:16. Hindi po tayo lumalabas yan, mga kapatid. Kaya ulitin ko, hingin natin sa Diyos ang dominion over our loved ones na mga hindi pa nakakakilala. Hindi po pwede, mga kapatid, hindi po pwede na kayo lamang yung may kaligtasan. Mahal ng Diyos din sila. Kaya dahil mahal ng Diyos sila, kailangan silang mga nalalayo sa Diyos, hilahin natin sila para makakilala sa Diyos na kinikilala natin. Amen? Amen. Ano yung number 2? Una, yung matututunan natin doon sa binasa natin, asking inheritance because it is your right and privilege. Number 2, responsibility to be a good caretaker. Isa po yan sa matututunan natin dun sa Lucas 15:11-13. Responsibility to be a good caretaker. Ano ba yung i-caretaker mo? Ano ba yung pangangalagaan mo? Ano ba yung kailangan may responsibility ka? Siyempre, yung mamanahin mo. Siyempre, yung pag-aari ng ama mo. Siyempre, yung pag-aari ng Diyos. Kailangan magaling tayo na steward. Kailangan magiging magaling tayo na caretaker. May responsibility po tayo. Hindi ba dahil tayo ay anak, ay dapat kaagapay tayo ng mga magulang natin? Tama ba, mga kapatid? Sa ating mga ari-arian na magulang natin, hindi ba dapat tayo'y kaagapay nila? Tayo yung nag-aasikaso ng mga ari-arian nila? Kung may business yung magulang natin, hindi ba dapat inaalagaan natin yung negosyo na yon? Tama ba, mga kapatid? Kung may lupa ang ating mga magulang, nagpapalukad tayo. Tama ba? Hindi po pwedeng yung bunga ng lukaran nyo, malalaglag na lang at nanakawin lang ng iba. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan good steward tayo. Kailangan may responsibility tayo dun sa mga ari-arian ng ating Ama. Amen? Amen? So nagkakaintindihan siguro tayo dun, mga kapatid, no? Pero alam nyo, sa talatang 13,
Imbis na maging katuwang siya ng ama, yung bunso sa lahat ng bagay ay siya pa ang lumustay ng ari-arian at walang kwentang pamumuhay niya, nilustay ito. May tanong ako sa inyo mga kapatid, magaling bang steward? Magaling bang caretaker yung bunsong anak? Hindi So yun yung gusto nating matutunan. Kapag tayo ay mayroong tinanggap na mana sa Diyos o mana sa ating magulang, may responsibility tayo na alagaan yan, ingatan yan, palaguin yan. Yan po tayo bilang caretaker. Ano po? Responsibility to be a good caretaker. Siguro itong bunsong anak na ito, taas nga ang kamay ng mga bunso. Taas nga ang kamay ng mga bunso. Wala bang bunso dito? Okay? Dahil wala, di wala. Nagmithi ng kalayaan. Siguro ito yung pumasok dun sa bunso. Nagmithi siya ng kalayaan. Pangalawa, ayaw magpasakop. Ayaw magpasakop dun sa ama. Ayaw magpasakop dun sa pamamahala ng kanyang magulang. Or, ayaw ng responsibility. Ayaw ng responsibilidad. Pero gusto ng mana, So, yan marahil yung mga reasons kung bakit hiningi agad niya yung kanyang mana. Ano po? Hindi natin alam kung ano yung mga reasons, pero maaring yan. So, tayong mga Christian, iba po ang reason natin kung bakit tayo humihingi ng mana sa Diyos. Kung bakit yung inheritance na dapat nating kabahagi ay hinihingi natin, iba ang reason natin diyan. Ano kaya yon? Kasi ang pinag-uusapan natin kanina, yung mga mahal natin sa buhay, So ang reason kung bakit kailangan natin na hingin or yung reason, yung right reason sa paghingi natin ng mana ay syempre gusto nating makasama yung ating mga mahal sa buhay sa panahon ng tayo ay nasa langit na. Di ba? Gusto natin silang makasama sa buhay na walang hanggan. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, yumakayakap tayo, ini-embrace natin yung responsibility bilang isang inheritor. Ngayon, tanong ko lang sa inyo mga kapatid, tama ba itong analyzation ko na being a Christian, niyayakap natin yung responsibility natin bilang tagapagmana? Amen po ba? Amen. Na kapag pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa mga ministry natin, may mga ministry ba tayo, mga kapatid? Alam kong meron, Pero doon sa mga bago, alam kong wala pa, tayo po'y papunta rin naman doon. May right time naman, magkakameron din po tayo ng ministry. Kasi marami pong ministry actually. Marami tayong pwedeng gawin para sa Panginoon. Ngayon, ulitin ko po yung sinasabi ko kanina. Kapag pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa mga ministry, dapat po pinapalago natin ito para sa kaharian ng Diyos. Yung tipong ang mindsetting natin, ay hindi ako pwedeng mawala sa ministry ko. Dahil pinagkatiwalaan ako ng Diyos at privilege ko ito. Dapat ganun yung ating mindsetting. Ay hindi ko po pwedeng i-abandon yung ministry ko. Kailangan mawala man ako dun sa aking ministry, kailangan I make sure na merong take over. At least, alam ko natatakbo yung So okay yun. Wala akong kaso doon. Walang problema sa tingin ko.
Mga kapatid, pasensya na, sabi ko sa inyo, bato-bato muna sa langit, tamaan na yung magagalit. Huwag po tayong tumulad sa bunso, doon sa bunsong anak, yung sa binasa natin, na naging makasarili siya. Na wala siyang planong isama ang sarili niya para palaguin ang kabuhayan nila o palaguin ang kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, kailangan kapag meron tayong hinahawakang ministry, kapag meron tayong pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, kailangan may right mindsetting tayo. May right heart tayo. Kailangan ang nasa isip natin, gagawin ko to kasi kailangan palaguin ko ito para sa Diyos. Dahil pinagkatiwalaan ako niya. Ganun dapat po ang mindsetting natin, mga kapatid. Mga kapatid, isang pamilya po tayo kay Kristo. At ang bawat isa ay may role sa pamilyang Kristiyano. Amen ba dun, mga kapatid? Magkakapatid po tayo kay Kristo. Kay bago ka, kay luma ka, magkakapatid tayo kay Kristo, may role ka sa ating kalipunan. Sa body of Christ, meron kang role. At mahalaga ka, kapatid. Mahalaga ka. Mahalaga ka. Pakisabi nga sa katabi nyo, mga kapatid. Kapatid, mahalaga ang role mo. Sige nga, sabihin natin. Kapatid, mahalaga ang role mo. Yan. Mahalaga ang bawat isa, mga kapatid. Kaya hindi po pwedeng baliwalain ng bawat isa ang presensya ng bawat isa dito sa bahay-sambahang ito. Mahalaga tayo. Dahil pare-parehas tayong anak ng Diyos, pare-parehas tayong pinagkatiwalaan ng mamanahin natin. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Number 3 tayo. Value your inheritance. Last po ito, last. Number 3, value your inheritance. Kapag meron tayong pamana sa Panginoon, kailangan ay may puso ka doon. Kailangan may pagpapahalaga ka doon. Hindi po pwedeng baliwala lang sa'yo to. Na anong ginawa nung nasa istorya kanina? Hindi niya binigyan ng value. Hindi niya binigyan ng pahalaga yung pinagsikapan ng ama. Wala siyang mamanahin kung hindi nagsikap yung ama. Hindi man lang niya binigyan ng value o ng halaga. Ginastos lang niya sa mga bagay na walang katuturan, walang kabuluhan. Ginastos lang niya sa mga bisyo. Walang kwentang bagay. Doon niya kinonsumo yung mana niya. So, hindi magandang stewardship. Hindi magandang caretaker. Hindi masarap pamanahan. Di ba? Hindi masarap pamanahan. So, alam naman natin na kapag hiningi natin ang ating mana sa Diyos, ay binibigay ito sa atin. Alam naman natin yan, ano? Una, dahil anak tayo ng Diyos. Kaya, kung may mga taong ibinigay sa atin ng Diyos upang gamitin tayo para sila ay mapahayagan ng salita ng Diyos, mga kapatid, wag na wag po nating pababayaan. Kasi kung ibinigay na sa iyo, tinugunan ka na ng Diyos na, o sige, ibibigay ko sa iyo yung dinadalangin mo na mahal mo sa buhay, na makakilala sa akin, ibibigay ko sa iyo. O sige, binigay na, ano? Pero hindi mo naman papahalagahan. Hindi mo ginagawa yung role mo, may problema ka dyan.
may problema tayo doon, mga kapatid. Hindi tayo nagbibigay ng value. Kaya, encouragement sa atin lahat, mga kapatid, kapag naatangan na tayo ng Panginoon ng responsibility, give value. Bigyan natin ng pahalaga. May responsibility tayo. Amen ba doon, mga kapatid? Aalagaan natin ang mga taong ipinagkatiwala sa atin. Pahalagahan natin sila. I-value natin sila. Dahil kung gaano ka-importante sa Diyos kayo, ganun din po sila. Amen ba doon, mga kapatid? Amen. Real talk. Actually, mga kapatid, ipinula ko ito dito. Ipinula ko. Ibig sabihin, ayaw kong sabihin. Yun yung ibig kong sabihin, kaya ako ipinula. Pero real talk ito. Parang gusto kong sabihin na eh. Kapag meron tayong kinakapitang Bible study, kapag tayo'y head ng isang Bible study, kapag tayo'y head ng isang cell group, huwag po nating iasa sa iba. Amen. Amen ba doon, mga kapatid? Sorry masakit ito. Pero, huwag nating iasa sa iba ang pagpapakain sa iyong mana, sa iyong mga inaalagaang tupa, sa iyong mga anak. Kasi kayo yung immediate cell leader ng inyong mga anak. Huwag niyong hayaan na iba pa yung magpapakain. Baka man din iba pa yung ipakain. Mabulunan ng inyong anak. Iba ang aral na ituro sa inyong mga tupa, sa inyong mga anak. Eh di ba? Parang ang iba naman. Amen ba ito, mga kapatid? Kaya, nire-real talk ko lang kayo, mga kapatid. Huwag ninyong iasa ang pag-aalaga sa inyong mga tupa. Sa inyong mga cell. Sa inyong mga Bible study. Huwag ninyong pagkatiwala sa iba. Kung ang hiniling mo naman sa Diyos ay music ministry or dance, nako. Music ministry or dance. Huwag po tayong papayag na walang gaganap sa ating task. Magkameron po tayo ng burden. Burden na ano? Yung tipong sa panahon na hindi makakaganap tayo sa ating task, nararamdaman natin na, kumbaga, ang bigat-bigat sa aking puso. Ang bigat-bigat na parang baka hindi maging maayos yung praise and worship. Para nagatawa si Ate Kim. Ate Kim, nagatawa ka? Okay. Anyway, ito po yung general. Hindi po ito dito. Ito po yung sa ibang church. Sabi nga, malinis tayo dito. Yan yung tandaan nyo, malinis tayo dito. Hindi tayo nagkakamali. Joke lang po yun. Kapag may value sa'yo ang inheritance mo, mararamdaman mo na responsible ka dito. Mga kapatid, yung value, yung pagbibigay ng value sa inheritance at responsibility, lagi pong magka-ugnayan, mga kapatid. So, application tayo. Application. Yes, matatapos na. Matatapos na tayo. Ano na bang oras? Para yatang more than 30 minutes pa lang akong nagsasalita dito. Inip na agad kayo. Application. Una, dalawa lang po ito. Una, build a strong relationship with our God. Kailangan tayo'y bumuo ng isang matibay na relasyon sa Diyos. Kanina, yung binasa natin, siguro yung bunsong anak na yon, walang matibay sigurong relasyon sa kanyang ama.
No? Yun ay siguro ko lang naman yun. Pwedeng mali naman. Pero, to be able to value, to be able to respond dun sa responsibility ng ating inheritance, kailangan strong ang relationship natin kay Lord or sa mga tao na mahal natin sa buhay. Mauunawaan nating i-value ang Diyos o ang taong ito. Maging ang mga mahal niya. Ibig sabihin, yung kapwa natin na mahal ng Diyos o yung kapwa natin na mahal nung ating may strong relationship tayo dito sa tao na ito, meron siyang mahal, i-value rin natin siya. Magkakameron ng halaga din sa atin kung anong meron siya o maging ang Diyos. Kapag may strong bond tayo sa Diyos or with anyone, you will be a good partner. Ulitin ko, kapag may stronger bond tayo sa Diyos or with anyone, sa mga kapatid mo, dito sa pananampalataya, you will be a good partner. You will be a good partner para isulong at palaguin ang kingdom ni Lord. Number 2, the greater we value our inheritance, the more we value our God. Tama ba, mga kapatid? Ulitin ko, the greater we value our inheritance, the more we value God. Kung sobra-sobra ang pagpapahalaga natin sa mga bagay na ipinamana sa atin, ang ibig lang sabihin nun ay binavalue natin ng todo-todo ang ating Diyos. Amen ba doon, mga kapatid? Hindi po pwede na, or parang ang hirap namang isipin na pinapahalaga natin ang Diyos, sinasabi mo na, mahalaga sa akin ang Diyos. Pero ang mga pinagkatiwala naman sa atin ng Diyos, hindi mahalaga. Parang ang hirap na maisipin, mga kapatid? Ito yung real talk na naman ito, mga kapatid. Actually, hindi ito nakasulat dito. Pero, marami sa ating mga Kristiyano, or kahit hindi Kristiyano, ito na lang yung praise ko. Marami sa ating mga tao ang kapag humiling ng pagpapala sa Diyos, siyempre lahat tayo, Kristiyano ka man o hindi, pwede kang humiling sa Diyos kasi, love tayo ng Lord eh. Kapag humiling tayo sa Diyos at binigay sa atin ng Diyos yung ating kahilingan na pagpapala na yan, ito yung matindi. Minamahal natin ng gusto yung pagpapala na yon. Which is good. Which is good. Yun nga yung sinasabi natin dito eh. Ang problema ito, sobrang mahal ng pagpapala natin, sobrang mahal ng regalo sa atin, pero hindi natin pinapahalagahan yung nagbigay. Hindi natin pinapahalagahan o binibigyan ng value yung nagbigay. More on dun lang tayo sa blessing, pero dun sa blesser, hindi natin binavalue. Yun ang problema sa maraming tao. Medyo yata naging makasarili, Bato-bato sa langit, tamaan po ay masakit. Ano po? Totoo po yung sinasabi ko. Balance po dapat, mga kapatid. Balance. Balance lang. Sabi nga law of balance lang po yan, mga kapatid. Mahal mo ang Diyos, nagpapahalaga ka rin doon sa pinagkatiwala sa'yo. Mahal mo ang Diyos, binavalue mo rin yung gift sa'yo ng Lord. Mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang ministry. Mahal mo ang Diyos, mahal mo
yung mga taong ibinigay sa'yo. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, if we love God, mga kapatid, hindi po pwede na tayo lang ay tagapakinig dito. Kailangan may ginagawa ka, may ginagawa tayo para sa Diyos. Kasi we are the good caretaker. May responsibility tayo. Pumasok tayo sa ministry, mga kapatid. Kung wala kang ministry dahil bago ka, mag-plan ka na. Ano kaya ang ministry na babagay sa akin? Lord, tulungan mo po ako na bigyan ako ng ministry. Manalangin ka, kapatid. Ako ba ay sa music ministry? Sa dance? Ako ba'y kailangan mo, Lord, sa maging prayer warrior? Kailangan ba ako'y maging teacher, O Lord? Kailangan ba ako'y maging tagapagturo ng salita mo, O Lord? Kailangan ba ako'y maging evangelist? Ask the Lord, mga kapatid. Usapin mo ang Lord through the prayer. Ano po? Usapin mo ang Lord. Lord, ano po ba ang gusto mong maging trabaho ko para maging good caretaker ako sa mga pamana mo o mamanahin ko pa lang? Pero mga kapatid, may prerequisite yan. Ito yung prerequisite. Kasi ang hirap pagbigay ng value o ang hirap pumasok sa isang ministry kapag mababa ang antas ng spiritual natin. Real talk. Kapag mababa ang spiritual level natin, ang hirap pumasok sa isang ministry. Ang hirap pumasok sa isang gawain na magkukumit ka sa gawain para kay Lord, mahirapan ka. Bakit? Mababa ang spiritual level. Real talk, mga kapatid. Kaya, I encourage you, mga kapatid. Hindi po ako nagpapagalit. Ano po? Wala naman akong karapatan sigurong magpagalit. Pero I want you to be encouraged na tayo po ay magpataas ng level ng ating spiritual. Magpataas tayo ng commitment natin kay Lord. Hindi po pwede na tayo ay nakikinig lamang tuwing Sunday, mga kapatid. There are other ways. There are several ways para tayo ay tumaas ang level ng ating spiritual. Marami po, mga kapatid. Example, yung pagdalo natin sa mga Bible study. Pangalawa, yung pagbabasa natin ng Biblia. Nagbabasa pa ba tayo, mga kapatid? O baka hindi na? Wala na akong sasabihin, mga kapatid. Tapos na. I hope na pagpala tayo, mga kapatid, sa oras na ito. Sana po, I hope na aalis tayo sa bahay, sambahang ito na puno ng kaalaman, puno ng challenges. Yes, Lord. Magpapalakas ako ng spiritual level ko, Panginoon. Hindi po pwedeng ganito na lang ako, Lord. Dahil ako po ay good caretaker, magpapalakas ako ng spiritual level ko. I want you to be encouraged, mga kapatid. Pero ito, last na. O, itutupik ko na ha, itutupik ko na. Mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos o ang pagpapasya ng isang pagsunod sa Diyos ay tinadandahan ko pa, no? Intentional. Hindi po ito yung basta na lang, ay, napunta ako sa Bible study, parang hindi ko sinasadya, napunta ako sa Bible study, ay, nag-meet kami ni kapatid, nagka-sharean kami, hindi ko sinasadya. Hindi po ganun, mga kapatid. Be intentional. Kung gusto mo lumago ka sa spiritual mo, be intentional.
Magsadya ka sa Bible study. Alamin mo, kapatid, anong schedule nga natin? Pasama ako Be intentional. Be intentional mga kapatid. Kung nagpapayaman tayo sa sanlibutan, magpayaman din tayo sa spiritual. Magpayaman tayo sa langit. Gusto niyo ba yumaman sa langit? Amen. Gusto niyo bang yumaman sa langit? Ang hina kanina, pambira. Parang ayaw nyo ng kayamanan. O sige, tayo tumayo. Tayo po'y manalangin.